Welcome sa Kalusugan Tips Channel. Our topic for today, 8 dapat kainin ng seniors para humaba ang buhay. Disclaimer, hindi po namin mapapalitan ang payo ng doktor. Mas mainam na kung may nararamdaman, kumonsulta na mismo sa inyong doktor. Again, ang topic natin, 8 dapat kainin ng seniors. Wala pong pansit sa listahan. Kaya naman, sa mga topic requests at shoutout requests, maaari kayong mag-like, subscribe at comment. Tara, tuloy tayo sa ating number 1. Ang number 1 na pagkain ay isda, lalo na ang mga mayayaman sa omega-3. Ang isda tulad ng salmon, sardinas at bangus ay may mga omega-3 fatty acids na mabuti para sa puso. Nakakatulong itong pababain ang bad cholesterol at makaiwas sa stroke. Maganda rin ito para sa utak at memorya ng mga seniors. Nakakatulong itong bawasan ang risk ng demensya habang tumatanda. At syempre, sa pamamaraan ng pagluto, mas mabuting i-grill or i-steam o pwede namang isabaw kaysa prituhin. Iwasan ang sobrang alat para hindi tumaas ang blood pressure. Tumaas nga ang intake mo ng omega-3, sinabayan mo naman ng asin. Naku, edi wala rin. Kaya sa ating number 2, madahong gulay tulad ng malunggay, spinach at pechay. Ang madahong gulay ay mayaman sa bitamina at minerals na nakakapagpalakas ng resistensya. Nakakatulong din ito laban sa inflammation at chronic diseases. Mataas ito sa fiber, kaya maganda sa digestion. Nakakatulong itong maiwasan ang constipation na karaniwan sa mga seniors. Simple lang lutuin. Pwedeng isahog sa sabaw o igisa ng kaunti. Hindi na kailangan ng komplikadong recipe para maging healthy. At syempre, para sa ating number 3, oatmeal at whole grains. Ang oatmeal at brown rice ay mas mabuti kaysa refined carbs tulad ng puting tinapay. Nakakatulong itong kontrolin ang blood sugar. Mayaman ito sa fiber na mabuti para sa puso at tiyan. At hindi lang yan, nakakatulong din itong magbigay ng mas matagal na pagkabusog o ang tinatawag natin na satiety. Magandang almusal ang oatmeal na may kasamang prutas. Nakakatulong itong panatilihing stable ang energy buong araw. Kaya kung meron kang mga oats or meron kang oatmeal grains, pwedeng-pwede kang magluto at yun ang gawin mong umagahan. Haluan na rin ng masarap na prutas. Para sa ating number 4, prutas, berries, saging, mansanas. Ang prutas ay puno ng antioxidants na lumalaban sa cell damage. Nakakatulong itong pabagalin ang pagtanda ng katawan dahil meron itong tinatawag na mga antioxidants at anti-aging properties. Ang saging ay may potassium na mabuti para sa puso at muscles. Ang mansanas naman ay may fiber na tumutulong sa digestion. Mas mainam kainin ang buong prutas kaysa sa juice. Mas mataas ang fiber at mas mababa ang asukal. Kaya naman, kailangan mo ba ng pera pampagamot? Mag-apply na sa Finbro. Mabilis lang mag-apply at mabilis rin ma-approve. Mababa pa ang interes. Click the link in our description box to apply. Mag-Finbro na. Para sa ating tip number 5, mani at buto tulad ng almonds, chia seeds at walnuts. May healthy fats ang mani na mabuti para sa puso. Nakakatulong itong bawasan ang masamang kolesterol. Meron din itong protina at magnesium na mahalaga para sa muscle at buto. Nakakatulong ito para maiwasan ang panghihina. Isang maliit na dakot bawat araw ay sapat na. Iwasan lang ang sobrang alat o matamis na variant. Dahil tandaan, ang sobrang alat na pagkain ay nakakataas ng blood pressure.
habang ang sobrang tamis naman or matamis na variant ay nakakadagdag sa calories na kapag sumobra, nagiging fat at nakakapagpalaki ng tiyan. Kaya naman, dapat ang next na mga kakainin mo ay beans at munggo. Bakit? Dahil ito ay mataas sa protein. Kahit ito ay plant-based, mahalaga sa muscle ang protein maintenance. At itong mga ito ay nakakatulong para hindi agad manghina ang katawan. Mayaman din ito sa fiber kaya maganda sa puso at tiyan. Nakakatulong din itong kontrolin ang blood sugar. Madaling isama sa sabaw o ulam. Budget-friendly pa. Kaya, praktikal para sa araw-araw. Number 7, yogurt o gatas na low fat. May calcium ito na nagpapalakas ng buto. Nakakatulong itong maiwasan ang osteoporosis. Ang yogurt ay may tinatawag na probiotics na mabuti para sa tiyan. So, nakakatulong ito na mas maayos yung digestion at yung immunity. So, lumalakas ang iyong immunity. Ngayon, pipiliin mo dapat ang low fat at hindi masyado matamis, no? Para iwasan ang may mataas na sugar content. Kasi sayang naman kung healthy na nga yung kinain mo, yung kakainin mo, mataas naman sa sugar content. So, parang hindi rin talaga siya naging healthy. So, para sa ating number 8, olive oil. Ito naman, yung iba, syempre minsan sasabihin na medyo mataas ang presyo nito, may kamahalan. Pero kasi ito yung kanyang mga health benefits or itong mga bagay na naitutulong niya. Ang olive oil kasi ay may health fats na mabuti para sa puso. So, nakakatulong itong bawasan ng mga inflammation sa katawan at mas mainam itong gamitin kaysa sa mantikang may mataas na saturated fat. Okay? So, nakakatulong itong pababain ang risk ng mga sakit sa puso. Ngayon, konti lang ang kailangan sa pagluluto o kunwari sa salad. Okay, tandaan, healthy man ito pero kailangan pa rin ng tamang dami. So, importante na kahit sabihin mong healthy yung isang bagay, kailangan kontrolado pa rin. Sabi nga nila, lahat ng sobra, lahat ng apaw-apaw ay hindi rin naman syempre maganda, no? Nakakasama din siya. So, dapat gradual lang or tamang serving portion lang. So, ito pwede mo siyang gamitin sa mga salads mo, pwede yang gamitin sa mga soup, appetizer, or sa main course, or kung ikaw naman ay mahilig mag-bake, pwede rin naman ito sa mga ilang tinapay. Actually, merong mga pagkain na napakasarap, lalong-lalo na kapag olive oil ang ginamit. Ayan. So, ito po ang ating 8 tips para sa ating Kalusugan Channel. Muli, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at tandaan, for topic requests and shoutout requests, please like this video at mag-subscribe. And syempre, comment down below kung ano yung mga ilan sa mga tips na talagang nagustuhan mo or kung meron ka mang bagay or topic na gustong mapag-usapan. Once again, maraming salamat at magkita-kita tayo sa ating mga future videos.